Wow, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ang bongga-bongga nga ng araw na ito. Talagang January 25, 2026. Talagang pasabog agad-agad, diba? Ang saya-saya, of course, ang aga-aga pa lang. Ang dami ng Kim Pao fans ang nagme-message sa akin. Kim Pao Landia talaga. As in, reminding me na, oh, ito, may bagong pasabog. Although nakita ko naman syempre agad-agad. Kasi yung mga notification naman syempre, hindi nawawala yun. But ayun na nga, na-inspire talaga akong magpasabog din this year. Sabi nga nila, unang pasabog ngayong 2026. Sa Rana, okay, unang jogging ng 2026 ng Kim Pao, which is for me, ay napakalaking bagay. Sabi nga, alam mo, pag binasa mo yung mga comments, sinasabi nga, dapat ganito talaga ang tandem, real life. Hindi lang on-cam sila nagsasama, hindi lang sa project, kundi in real life, kumbaga sa mga activity, sa totoong buhay. Kasi syempre, may mga tao talaga, may mga tandem talaga na parang ano lang, nagsasama lang sila just because may camera, just because the manager told them to, or the producer, kumbaga sinasabihan sila na dapat ganito, dapat ganyan. But with Kimpa again, masyado na silang, anong tawag sa ganon? Yung hindi mo sila pwedeng utusan, in the sense na hindi mo sila pwedeng utuin na dapat ganito. Talagang sila, go with the flow. Kung anong gusto nilang gawin, gagawin nila. That's why, kaya nga, mas kilig na kilig ang mga fans sa kanila. So, ako natutuwa na parang, they're back. Kim Pao is back talaga ngayong 2026. Kaya tama talaga, Kim Pao kapag tuloy-tuloy pa rin sa 2026. So, 'di ba kasi nakakita na tayo ng mga tandem na pagkatapos ng pelikula, goodbye na. 'Yun ang malinaw na parang ano talaga, 'di ba? Taping friends, shooting friends, or shooting lambingan lang, 'di ba? Hanggang camera lang talaga, hanggang pelikula, hanggang sinasabi lang ni direct or ng mga manager at producer na dapat ganito, ganyan sila. But anyways, with Kim Pao around, kaya talagang alam mo, sabi ko nga sa inyo, ako natutolerate ko talaga yung mga yung mga delulo ng mga Kim Pao fans kasi may pruweba naman talaga. Actually, hindi naman sila mag-iilusyon na ng kung ano man, hindi naman siya delusional kasi nakikita naman nila yung kumbaga nabibigay sa kanila at nakukuha nila kung ano yung gusto nilang makuha. Like for example, eto nga, for the longest time, syempre, alam naman natin kung gaano naging ka-busy sila. May kanya-kanya sila, may individual career, may mga endorsements sila na shoot, may mga promotions sila na ginagawa for their endorsements. Pero, hindi pa rin talaga pwedeng talikuran or kalimutan ang isa't isa. Talagang sabi nga, yun nga lang, di ba, sunod-sunod na nga yung mga ayuda, di ba? Remember the tukso, the question of Ogie Alcacid, kung na-achieve ba nila yung weekly date na okay naman, di ba? Yung Kim Chu na biglang, kasi hindi siya scripted yung mga tanungan nun sa It's Showtime, hindi siya yung parang nababasa mo na agad kung ano yung mga tatanong o pinag-uusapan. It's not like that. Talagang parang on the spot yung mga tanungan, so hindi ka prepared. Kaya talagang hindi ka prepared in the sense na hindi ka rin makakapag-deny agad-agad. So talagang kung ano yung papasok sa isip mo, the first thing comes in your mind, talagang sasabihin mo. That's why, doon nga nabubuking lagi si Kim Chu because lagi siyang, diba, lagi siyang bunot. Siya yung sinasawag na bunot Kaya, alam nyo na. So, napapasabi, napapaamin, at nakakapagsalita talaga siya ng kung ano man. But anyways, duda nga sila doon sa weekly date because feeling nila parang daily date Di ba? Ang daming ang chika na, alam nyo na madalas naman talaga sila magkasama kasi nga, yun na. Yun ang pinag-uusapan. Anyways, ayan na. So, comes to, eto na nga nung balo. Kaya naman, ang bilis-bilis na mag-trending talaga. Sa Facebook pa lang, pag tinignan mo na, parang wow. Nagpaula na naman ng kilig, super happy na naman ng mga fanay, super, talagang from different parts of the world, talagang, of course, ang dami-dami namin sila, Cynthia Rivera, sila Alice Lopez, lahat-lahat talaga, di ba, napakaraming fans ng Kim Pao na ang aga-aga pa lang, gising na. So, at yun na, actually, hindi naman gising na, kasi iba-iba naman yung time zone. Like, halimbawa, ito sila Geraldine Dalondong, ito pa mga fans sila. Ayan si Cynthia Rivera, si Cynthia Rivera, of course, si Lucy Serrato Rivera, si Olive Dizon, ayan pa si Emma Abelia, at sila, ito si Alice Lopez. Ito si Alice Lopez, sobrang bilib din ako dito because
Alam niyo yun, ang dami niya talagang biniling bags, House of Little Bunny, para ipang regalo sa mga kaibigan, sa mga relatives niya. Talaga nakakabilib ang Kim Paulandia. Gagawin ang lahat to support. Which is, sa totoo lang, hindi naman lugi. Unang-una, ang ganda rin naman ng binibentang product ni Kim. And of course, nabigyan na ako ng ganon. Kaya alam ko na worth it talaga. Ang ganda, ang ganda ng itsura, at saka matibay yung dating. Kumbaga, ang dami na nga nakikita ko yung mga na actually hindi lang siguro Kim Pao fans ang bumibili nun talagang binibili nila just for, to experience kung gaano ka, yung magandang product na yon. It's just that si Kim nga dito sa Pilipinas. But anyways, ayan, of course, umiral na naman ang napakagandang pag-edit ng mga Kim Paulandia. Natutuwa ako sa biglang-biglang mga edit nila na talagang bigla si Paolo na lang tsaka si Kim ang magkasama. But I'm sure naintindihan naman yun ng mga jogging friends nila. But this time, o yun, diba? So, ano pa bang pruweba ang kailangan nating hintayin? Ano pa bang pruweba ang kailangang kumbaga, makapagpapatunay na in a relationship talaga ang dalawa? Kasi syempre, pwede naman talagang kanya-kanyang jogging yan, di ba? So, now that alam natin na magkasama na naman sila, so tuloy-tuloy na naman niya. I'm sure every Sunday na naman, marami na naman ang gigising, aabangan na naman ang dalawa kung saan sila pupunta, kung ano ang mga ganap sa kanila. Ayan na, kondisyon na naman. Di ba si Paolo kasi medyo nagkaroon siya ng konting problema sa kaya ngayon okay na, kaya pwede nang mag-jogging. So, ayan. Sige nga, sabihin natin, sino pa bang mga tandem ang ganyan lang? But anyways, segue ko na rin to sa bazaar na itong gagawin I'm sure, on January 28. Kasi palang, alam nyo, nga ako, sabi ko, naku, paano kaya yun? Ang daming gustong pumunta. Ang daming kakilala ko from abroad na nagpaplano talagang papuntahin yung mga relatives na sa Pilipinas just to buy. Kasi 'di ba alam naman natin ang gaganda ng item na sinusuot ni ni Kim. Can you imagine that? Kung ganun yung mga presyo, ganun kababa hanggang sa kahit na yung pinakamataas siguro talagang sold na sold. Yung iba nga lang, sabi for sure hindi naman kasya sa kanila yung mga outfit ni Kim. Dahil alam naman natin na sobrang extra small yata ang sinusuot ni Kim. But for souvenir talaga, bibilin talaga nila yung mamamakyaw sila just to have that souvenir from their idol, from Kim Chu. Ayun na, sana, I'm sure nandun si Kim on that day at sana, makapunta rin tayo kung di tayo busy kasi medyo sunod-sunod din ang ganap sa araw na yon. But ako, kahit makapag-cover or makita ko lang yung mga Kim Paulandia na nandun na nakapila, nag-uunahan. So, pero ang pakaganda talaga, for charity pa rin. Hindi ito dahil nagbenta ka, dahil gusto mong kumita or may maitago kang pera. Nagbebenta ka ng gamit mo because gusto mong itulong sa charity. Meron pa rin ganon. Talagang kahit si Kim daanan man ng napakaraming issue, problema sa buhay, ang makatulong pa rin sa kapwa, sa mga pinipili niyang charity pa rin ang importante. That's why, love na love talaga si Kim. Hindi ako nagtataka kung talagang hindi nagsasawa ang mga fans niya. At hindi rin ako nagtataka kung bakit patuloy siyang binibless because yun ang kahit dumaan, siguro kung ibang tao yan, uunahin yung naging problema nila. But sa case ni Kim, talagang, of course, inuuna yung problema niya, pero gumagawa siya ng paraan para lang makatulong. So, alam niya yung charity. At sa mga artista ngayon, parang wala na ako masyado. Ilan lang yung nakikita ko na ganyan. Yung may ginagawang pagtulong sa kapwa. Kaya lalo silang sinuswerte. So, yun na muna.